through, magkano pinuhunan mo at magkano ang kinita mo? Yung sa glitter tattoo na yan, ang pinuhunan ko is 5,000 pesos. Magkano ang kinita mo during that time when you were doing that? So, dahil doon, millions eh. So, ayun, in-expand ko lang, pinaikot ko lang ang pinaikot hanggang sa ngayon, yun nga, meron kaming building na pinapalis, meron din mga nag-lease sa akin, mga jewelry store, and then meron akong RTW, restaurants, and meron din ako resort. Wow! So, So in other words, lahat yan ay nag-umpisa sa glitters. yes, that's true. No, Talaga. Boracay is a tourist destination. Pandemic, nobody wants to come out. How did you survive as a businessman? Actually, yung dahil rin sa mga turo mo, So how did those trainings during the time when you were 18 help you right now? actually, This is Money Masters, where true stories spark real change. Guys, sa araw na ito, napaka-exciting to. Bakit? Dahil may makakausap tayong isang tao na nagsimula po dito sa Boracay, na nagbebenta lang ng mga glitters, na kumikita lang na napakaliit. Pero ngayon, siya na mga may-ari ng maraming mga negosyo dito sa Boracay. At kung paano niya nagawa yan at ano yung mga patok na mga lugar na pupuntahan niyo dito sa Boracay kung para mag-enjoy, para hindi kayo mabudol o tinatawag na tourist trap. Let us welcome right now. Siyempre, siya yung nag-umpisa ng Boracay Daily, no other than Mr. Trondel Cheng. Hi, Trondel. thank you, Kuya Chinky. Nice to see you here in Yeah, Boracay. grabe. Sobra, nakakamiss ka. Oo, marami ng yung mga sumusunod sa iyo sa yung Daily Boracay, di ba? Yeah, Boracay Daily. Boracay Daily, parang Yeah. yung parating sinasabi mo yung umpisa. Ano yung parating Back to Boracay Daily. Kasi everyday yon. I always say back to Boracay Daily. Kasi minsan may mga vlog ako na hindi siya yung on that particular day. Oo. So hindi siya daily, pero na-shoot ko na siya previous week. So yung mga yon, hindi ko na sinasabi yung back to Boracay Daily. Oo. Pero nagka-catch, ang daming nagsasabi ng back to Boracay Daily, yung mga nasa Boracay. Yung ginagaya nila, tapos yung iba back to Boracay Yearly. Matagal na ako nakapollow kay Boracay Daily. Oo. Napakagaling talaga. Ang saya, nakakatuwa. Kailan ka nag-umpisa mag-content creation? 2023, January. So, 2 years, 3 years, magti 3 years na. Ilan na February. followers mo nung umpisa ka? Ayun, for the first month, lampas 100 agad, mabilis naman. Okay. Pero ngayon, 200,000 plus na. 200,000. Yeah. Oo. Pero before we even talk about yung Boracay Daily or mag-umpisa tayo ulit nung pumunta ka dito sa Boracay, anong taon at ano yung ginawa mo? Nagpabalik-balik na ako dito sa Boracay before 2004. Pero nung 2003 pa lang, iniisip ko, sabi ko, napakaganda dito sa Boracay. Sabi ko, nakita ko yung sarili ko na gusto ko dito tumira. Kasi parang city siya within a paradise. Parang may internet, may aircon, tapos reliable yung kuryente. Kaya sabi ko, kailangan dito ako tumira ngayon. Dahil sa mga naituro mo, kailangan maghanap ako ng income dito na pwedeng mabuhay ng maganda. So naisip ko, maraming tao pupunta ng Boracay na maraming pera and willing silang gastusin yung pera nila. Kasi bakasyon di ba? Pag nasa city sila, minsan medyo kapit na kapit pa. Pero pag nasa bakasyon, all out yan Yes. Kaya sabi ko, okay, maraming disposable income. Doon ko naisip na sabi ko magbe-business ako dito sa Boracay and dito ako titira. And that was 2004, 22 years ago. Anong business ang unang pinasukan mo? That's the glitter tattoo that you were talking about. Glitter tattoo. Explain Yeah. to us kung ano ibig sabihin ng glitter tattoo. That was kasi alternative siya to henna. Yung mga henna kasi, pagka na-stain yung mga damit, Ay, ang oo. mamahal ng fee doon. Talagang kailangan mo bayaran yun. Kasi hindi na nila magagamit yun for their next guest. Kailangan nila palitan yun or else magmumukhang luma, low quality hotel. Yung glitter tattoo, alternative siya sa henna tattoo. Pero ito rin, hindi rin siya nawawala kahit paliguan mo. So nakita ko lang siya, nag-source sa ibang bansa. Tapos hinanap ko na yung mga best quality, best source. Tapos yun yung ginawa ko dito sa Boracay. Talk to us, walk us through. Magkano pinuhunan mo at magkano ang kinita mo? Yung sa glitter tattoo na yan, ang pinuhunan ko is 5,000 pesos. Pesos. 5,000, yes. 2004. 2004, yes. Actually, 2003, ginagawa ko na yan kila Kuya Erickson, basta yung mga friends natin, di ba? 2003, nakita ko na yan. 2004 ko siya dinala dito sa Boracay. And nagsimula lang yun sa 2,000 pesos. Nung pumunta ako dito sa Boracay, 15,000 na ang puhunan ko nun. Okay. Mas lumaki ng konti. Okay. Pero, dahil glitter siya, yung unang source na nakita ko sa Thailand, napakamahal talaga nung puhunan. Kasi binibili ko siya as talagang market price na Nung hinanap ko yung source sa abroad, sa mga factory mismo, yung glitter na 100 pesos isang ganitong bote na maliit, na kaperanggot lang yung laman, naging isang 2 kilos na.
yung 200 plus pesos. Wow. Tapos pwede ko ibenta ng tigo 100 din, Oh. yung 2 kilos. Wow! And pag nabenta ko siya na 100, yung maliliit na glitter na yun, kaya kong gumawa ng 10 tattoo. So kung lumalabas 20 pesos lang. Actually, minsan less than 20 pesos. Kasi 200 divided by 10 kamon 10. Actually, less than pa. Kung, 10 piraso, di ba, yung kayang gawin na mga Magkano tattoo. sinacharge mo pag nagtatattoo kayo? Kada isang tattoo yung pinakamalit, 100. 100, wow. So, grabe, times 5. Okay. Times 5. Pero syempre kasi nandun yun yung factor na yung mga artist ko, Labor. talagang tinuruan ko siya. Yung labor. Tapos yung mga labor, syempre, nag-hired guns ako. Yung mga goping, yung mga magaganda, yung mga model. So, Sila paano mismo yung naman yung profit tumutulong. sharing nun? Paano? Well, ang profit nun is, kunyari, may mga celebrity na nagtatato. Ang maganda sa kanila is, meron silang tinatatuan ng mga magagandang babae. Oh. Masaya sila nung nagtatato Hindi, sila pero- na libre. Hindi, pero pag nagtattoo sila, 100 pesos, di ba? Yeah, 100 pesos. Meron ako talagang mga artist na hinahire ko from the island. Okay. And noong time na yon, 180 pesos ang minimum. Per day. 2,000 per day. Per day. Tapos so, Nakakailan binibigyan ko sila? silang minimum. Well, umaabot pa ng, minsan may pila hanggang 60 na tao eh. Oo. Pero ang kaya lang kasing gawin kada isang artist, kaya niyang tumapos in 10 minutes ng isang tattoo. So kung maraming mga nagpapatato, lalo na yung malalaki, yung mga artist ko na magagaling, kaya nilang tapusin yun in 10 minutes. Pero ngayon yung mga, syempre yung mga celebrity na gusto nilang makita to, gusto nilang makitry, yun umaabot sila ng 15-20 minutes para magawa yun. Syempre natatapon din yung mga glitter. So, pero yung value nga ng glitters na nahanap ko is better, tapos mas mura. So okay lang. So, to cut the long story short, magkano ang kinita mo during that time when you were doing that? Yung sa glitter tattoo, kasi noong 2004, nung nilagay ko siya sa Boracay, sumikat talaga siya kasi Boracay is Boracay. Tapos yun ang puntahan ng mga tao. Dahil sa Boracay, kumuha sa akin yung mga big company ng mga credit calling cards. Tapos may mga tao from Smart, Globe, Sun Cellular. Lahat yun kinuha rin ako. Si Smart nagkaroon ng mga booth sa Manila and marami akong taong pinadala para mag-glitter dun sa mga bumibili ng SIM card. So 2.5 yun per event. Tapos yung mga artist dati, magkano lang ang sweldo dito? 180. Yung mga pupunta dun sa 3 oras, bibigyan ko ng 750. Oh. Ang daming may gusto ngayon, yung mga college students, mga anak ng general. Ang daming may gusto ngayon na mag-glitter tattoo din kasi ang laki ng kita nila eh. So dahil doon, millions eh. Oh, wow. So ito lang, let's pick, wag natin sayangin itong opportunity na ito. Una, kailangan natin maunawaan na yung target market The target market of the people here in Boracay, they come here not to save. Tama. They come Totoo. here to spend. They come here to enjoy. Yeah. Diba? That's true. So, True. mas maganda kung, guys, ikaw, kung kunyari, magbebenta ka ng isang product, mas maganda yung bebenta mo handa na. Yun na yung mindset. Right. Like for example, people who come to our seminars, the reason why they go there, hindi para kumain, Mhm. hindi para mag-enjoy. Ang goal nila matuto. Matuto. So ganun ang mode. Ang mga taong pumunta dito sa Boracay, ang mode nila is to enjoy. Diba? To spend, to have an experience, Yeah. matanggal ang stress. Right. Kaya perfect yan. Tapos nakakita pa siya ng napakagandang business model. Imagine mo, 20 pesos ang cost, pwedeng ibenta ng 100. Ang ganda ng margin nun. Diba? So, perfect combination siya. So, from there, diba? So, that was 2000. Gaano katagal yung glitter tattoo na ano? It ran mga 4 years din, mga 4 years. Hanggang sa lumaki siya, pinasa ko siya sa ibang tao. Umabot na siya sa US, sa Disneyland, nag-glitter tattoo sila doon. Wow. Yeah, lumaki siya talaga. So, napalaki namin. Pero ako, nag-focus ako sa Boracay. Okay. And with the money na nakinita ko sa glitter tattoo, nagtayo kami ng Ice Monster ngayon. Ice Monster. Ice Monster franchise from Manila. Okay. And then from Ice Monster, nagtayo na ako ng hotel rooms. Okay. Nag-start ako with hotel with 5 rooms. Okay. Tapos yung kapitbahay namin, nagpapalaundry lang sila, yung hotel nila, nagpapalaundry lang. Every month daw, 150,000 pesos ginagastos nila sa laundry. Laundry. Sabi ko, 150, ba't ang laki? Tapos kinompute namin yung tubig sa utak-utak ko. Sandali, may pera dito ah. May konti pa ako. Yung pera na pumapasok, alam mo Kuya Chinky, ever since natutunan, nakikita rin kita, wala kang luho, wala kang talagang workaholic ka, work ka lang ng work. And yun yung namana ko rin sa'yo, tsaka siguro sa family ko. Pero isip lang ako na isip kung paano kikita, paano mag-work, and I work 16 hours a day. Yung mga naipon ko, sige, kaya ko pa magtayo ng laundry.
Sinugal ko rin ulit lahat ng pera. Okay. Tapos nung nagtayo kami ng laundry, hindi pala sila nagbibigay ng laundry permit sa Boracay. Ay, Kaya sabi ko, sandali, bago ako nag-order ng mga gamit, dapat chinek ko muna yung permit. tama. Ngayon, yung naglabas sila ng permit, ang dami namin laundry, sabay-sabay kami binigyan ng permit. Doon pala nagpapatayan na sa presyo. From 30 pesos per kilo, naging 25 pesos, 23 pesos na lang. Sobrang halos wala ng margin yung kita. Kinonvert ko na yung laundry sa hotel din. Yung hotel sumikat talaga kasi mura lang yung hotel namin. Dati, ang mahal ng hotel dito sa Boracay. Hindi katulad ngayon na baksak presyo siya eh. Okay. So, ayun, in-expand ko lang, pinaikot ko lang ang pinaikot hanggang sa ngayon, yun nga, meron kaming building na pinapalis, meron din mga nagli-lease sa akin, mga jewelry store, and then meron akong RTW, restaurants, and meron din ako resort. Wow. So, So in other words, lahat yan ay nag-umpisa sa glitters. yes, that's true. That's right. Grabe, no? Alam mo, ma-amaze kayo. Guys, kung na-amaze kayo, type amaze sa comment section. But more than that, anong lesson na pwede nating matutunan dito? Number one, never put your eggs in one basket. Diba? Hindi lang siya nag-focus lang eh. Kasi whether you like it or not, yung glitter may buhay din yan eh, di ba? Yes. May trend yan eh. Yeah, trend lang yan. Naghanap ng iba ng tao. So ang ginawa mo, nag-create ka ng multiple, right? Tama. Galing. That's the way to put So, it. FYI, no, just to give you a perspective, si Trondel matagal na tayong kakilala since ano pa tayo? Ano taon? 18 years old pa lang ako noon 18 talaga. years old. Oo, 18 years old. Okay. Pero hulaan niyo na lang kung ilang taon siya ngayon. Pag-type lang sa comment section, hulaan niyo kung ilang taon siya ngayon. I-type lang kung ilang taon na siya. Oo. Yung 31 pa lang si Kuya Chinky noong time na yun. 31 years old ka pa lang pero noon. yung mga tamang sagot bibigyan ko kayo ng free meal dito sa Boracay. Game yan. Wow. Very, very good. Oo. So, nakita ko si Trondel at 18 years old na talagang hungry to learn, very teachable. Lahat ng training namin, ina-attendan yan. Walang namimiss. Super. So, how did those trainings during the time when you were 18 help you right now? Actually, grabe talaga yung training mo sa akin. Kasi nga, paulit-ulit kita pinapakinggan and lagi pa rin kong pinapakinggan hanggang sa ako na mismo, bago mo sabihin, nasasabi ko na siya. So, na-instill sa akin yung mga turo mo before. Sa totoo lang, yun na nga. Yung mga, pati yung pagsisave. Kasi kahit na, alam mo yun, kumikita ako ng 6-figure, hindi pa rin ako nag-hire ng mga private na tricycle na 100 pesos kasi kaya kong mag-hire ng 15 pesos eh. Okay lang mag-stop-stop. Kumbaga, ina-instill sa akin yung tinuturo mo before na it's not how much money you earn, but how much money you save, earn, and invest. Hindi lang, kahit na kumikita ako ng ganun, hindi importante yun kasi anytime pwedeng matigil nga yun eh. Kaya lagi akong hungry talaga to earn more. And also, nakatulong din talaga. Nakatulong. Nung pandemic dito sa Boracay, medyo ako noon eh, liquid ako noong time na yun eh. Tapos may mga karinderya na magsasarado, so kinakainan ko si Lolo. So, Lolo, bakit magsasarado kayo? Wala nang pera, pambili ng sige Lolo, ito na lang, tulong. Tapos alam mo yun, yung mga kaibigan ko rin na may shop, sayang naman, sige pagpatuloy natin, tutulungan kita, mag-i-invest ako sa'yo, yung ganun. So kahit paano, ang dami rin na natulungan. Hindi, by the way, bago ba yung pandemic? Kasi dito sa Boracay, naging medyo mainit na usapan during that time. Yung panahon ni President Duterte na gusto nga niyang i-preserve to as parang sanctuary. Diba? Parang kasi masyado na daw commercialized. That was, what year yun? Anong taon yun? 2018, nung pinasarado ni President Duterte. When you say sinarado, explain to us, anong ibig sabihin ng sarado? Well, kasi nung time na yon, ayun na nga, may mga sewage na nagli-leak dun sa may bandang Dimol. May amoy siya eh, may something eh. Tapos yun din yung time na may maraming lumot. Kasi nung time na pinasarado ni Duterte, March, end of March eh. Talagang yun yung season ng lumot talaga eh. Yeah. End of April pinasarado kung kailan talagang pinakamalaki yung lumot. Which is nangyayari yun ever since. Ngayon, sa totoo lang Kuya Chinky, gustong-gusto ko yung ginawa ni Duterte. Oo. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, gusto ko yung ginawa ni President Duterte. Kasi nga, yung kalsada namin maliit lang eh. Oo nga. Tapos nagta-traffic, Oo. di ba? Tapos, matagal na rin namin gustong maging e-trike island ito, pero hindi matupad-tupad kasi nga, syempre yung mga ibang tao na local na mga e-trike, may mga tricycle, hindi nila afford yung e-trike kasi that's 500,000 pesos eh. Pero nung pinasarado nga ni President Duterte, ang laking improvement na nangyari sa Boracay, lumawak yung kalsada, and in fact, ako yung pinakaunang nagpa-demolish ng building. Binigyan ako ng LGU ng
another 5 years to use my building. Kasi yung nasa harap yung Tiger Spa, nagpatayo ako ng building, 2017 to natapos. Ngayon, noong 2018, biglang kailangan ko i-atras. Sila nagbigay sa akin ng boundary, yung dating allowable sa mga province. Oo. Allowable magtayo doon dati. Pero dahil nga kakaiba yung Boracay, kailangan daw i-atras. Only in Boracay, among the whole island in the Philippines, 7,600 islands. Nung sinabi nila yon, sabi ng neighbor ko, wag muna tayo magpasara. Kasi may chance pa, hindi naman natin kailangan gibain to, ilaban natin to. Sabi ko, walang ilalaban for the betterment of the island. Wow. Gawin na natin. Wow. Gusto pa ako interviewin ni ABS-CBN, may picture pa ako nun eh. Pero paano ako magpapa-interview? Galit na galit yung mga tao online sa mga businessman. Gagagalit sila na sinira daw ng businessman yung Boracay. So, when in fact, yeah, it's true na may mga businessman, syempre hindi natin may iwasan yun. May mga nanloloko talaga, may gumagawa ng scrupulous details, di ba? Yung walang permit. Pero hindi lahat ganun eh. Businessman ang tumulong din sa Boracay para umunlad, para maging ganito. Kung wala tong mga foreign investment na foreign na tao, sa tingin mo ba magiging ganito yung Boracay? Hindi. Hindi eh. Ibang-iba yung magiging itsura ng Boracay. Ang daming perang pumasok talaga sa Boracay noong time na yon. Pero yung correction na ginawa sa kalsada na tama, yung mga sewage din na inayos dito, yung nahuli dati na mga nagsabi na nagtatapon ng sewage, after a few months, napatunayan nila na hindi totoo na nagtatapon sila kasi hindi nila kailangan magtapon ng sewage kasi nakakonect na sila sa sewage. Ba't na ba nila gagawin yun? Nakakonect sila, nagbabayad sila every month ng sewage fee eh. Tapos yun nga, yung nagli-leak pala is yung sewage na ginawa dati ng government din. So doon dahil luma na, 20 years na yung nasira, may konting leak, doon lumalabas. Pero naayos na. Naayos din nung closure nga na 6 months. Okay. Ang daming magagandang nangyari pero alam mo yun, kailangan ng correction pero meron din tinatawag na overcorrection. Okay. Yung overcorrection, sobrang daming rules and regulation and doon na nahirapan yung mga tao dito sa Boracay. Sobrang higpit ng rules, sobrang higpit ng yun na nga, sumobra yung higpit sa buong Boracay, sa buong Pilipinas or baka buong mundo nga, bawal ka maglatag ng mga tables and chairs para kumain sa beach. Or kahit na maglalatag ka ng banig, bawal uminom ng alak, bawal magpiknik. Sa buong mundo pwede yun eh. Actually, dito lang sa White Beach bawal. Kasi pag pumunta ka sa ibang beach, dito sa Boracay, within Boracay, pwede ka na uminom. So White Beach lang, bakit? 'Di ba? Kung hindi nag-a-apply yung batas sa buong Pilipinas or para sa lahat, dapat mali yung batas. Siguro, I think hindi naman issue yung, I believe, I don't Yes, correct yes, me guys if I'm wrong. Wala naman talagang issue kung uminom ka. Kailangan lang na malinis. Di ba? That's true. Or if not naman, Dapat may lang. mga, yung parang, yung sa eco police ba yun? Oo, dapat Diba? lang. Kung Yeah. mahuli kang naglilitter ka, Yeah, dun ka you hulihin, have to penalize, pay. You have yeah. to pay, let's say, 1,000, 2,000 as litter fee. Yeah. Ang kagandahan po nun, na educate na yung tao, plus number 2, nadidiscipline ang tao. Number 3, Yeah. kumikita ang Government, Oh, LGU. yun nga minsan, no offense po Galing, sa mga sa government, parang nawi-weirdan ako. Kasi, ang una, yung San Juan City, smoke-free yan, wala pang, tinatawag na yung ban na, parang air pollution. That was the 1990s. Smoke-free siya? Ang San Juan City. Mm, Pero makikita mo, may naninigarilyo pa rin. okay. Sabi ko nga, sa LGU, Sir, ba't di kayo mag-hire ng Eco-police. Eco Police na mag-fine? Mag-fine kayo ng 500 pesos. During that time, per day, ang babayaran mo lang 300 to 400 pesos per person. Kung baka fine ka ng isang tao, ang dami dyan, Bawi na. bawi na. Alam mo, sagot sa akin, walang pansweldo. Yun na nga eh. Diba? Kung maka-fine ka ng 2 tao, 1,000 Yeah, yun na yung More than pansweldo enough. eh. Yeah. Oo. Tapos Diba? lilinis pa yung San Juan, lilinis yung hangin. Exactly. May healthy yung paligid. Kayo guys, ano sa palagay nyo? While we are having discussion, Galing. sure, wala naman tayo sa LGU, sa government, pero does it make sense na imbis na, let's say, total ban, di ba? May police, di ba? At saka, yung mga lilikom na pera, yun na rin yung, maglilinis. Panlinis. Yeah, Okay. maganda yun. Yun na nga eh. Kung pwede sana na, sige, pwede kayo uminom, pero make sure na dadalihin nyo rin yun Yeah. sa hotel ninyo, sa mga Tama. tamang basurahan. Huwag nyo iiwan dyan. Yun lang. Right now, let's talk about naman yung next part. Ito, pandemic. Whether you like it or not, pero nga nag-message sa akin, guys, nung panahon ng pandemic, Chinky, tulungan mo ko. Nalulugi ng negosyo ko. Anong business mo? Tourism.
Sabi ko, hindi ako si Lord. Wala Ano, talaga. diba? Grabe. Baksak na baksak No, talaga. Boracay is a tourist destination. Mm-mm. Pandemic, nobody wants to come out. How did you survive as a businessman? And Mhm. before the locals, paano? Ikaw muna. Actually, yung dahil rin sa mga turo mo, nakapag-save ako nung before pa dahil nakapag-save ako for yung savings ko for many years eh. Emergency fund. Yung emergency fund ko for pangtayo na mismo ng bahay, nagpa-architect na ako. Buti hindi pa ako nag-deposit para maitayo yung dream house ko dun sa mountain, sa bundok dito sa Boracay. Bago pa mangyari yon, hawak ko yung pera, hawak ko yung cash. So nung nagkaroon ng pandemic, very liquid ako. Pag nagbukas si Henan, mag-i-stay ako doon sa Henan na 1 linggo. Ako lang mag-isang guest nila. Si Feliz Hotel sa Mayday Mall, napakaganda. Ako lang yung pinakaunang guest nila and ako lang mag-isang guest nila. Ako lang yung tao doon sa hotel. Lahat ng tao doon, ako lang yung kailangan nilang alagaan. So nung time na yon, every week nagdo-donate din ako sa mga iba-ibang tao. Pero maraming nakakaalam syempre dun sa lugar na neighborhood namin. Pero hindi ko na sinasabi sa mga tao na sa akin galing yun. Kasi nga, nakikita lang nila ako and alam ng mga key people na, o sige, bili tayo ng mga delata, o sige, dahil kayo nagligpit sa inyo na yan. So, at least nakatulong din kahit paano. Pero yun nga yung sinabi mong pandemic, yun yung case ko, di ba? May pera pa rin ako pang hotel kung saan-saan. Pero yung karamihan sa nangyari, yung ibang mga business owner talagang kailangan nila magbenta ng mga properties at totally magsara. Marami akong kilala na nagsara. As in, more than half ng mga kaibigan ko na businessman, wala na ngayon sa Boracay, sarado na. Half yun Tapos, ang masakit, yung mga Korean na friends ko, 90+% wala na ngayon sa isla. Ang tagal ng pandemic dito Pilipinas ang isa sa pinaka-strict talaga at pinakamahabang closure Noong time din na yon, dahil nga may mga kilala rin ako mga businessman na alam ko may mga properties kung saan-saan, may mga condo, BMW, kailangan nila humugot ng mga, syempre, few millions para sa business nila. So ano ginawa? Dahil liquid ako, Ay! Namili ka? nagpahiram ako with interest. Oh! Mga kapatid, that's the importance of cash Because in times of crisis, cash is king. Super. May leverage ka You can demand. You can kasi Yeah, magagamit ko rin yun Kailangan ko rin. Lahat ng tao kailangan yun ng time na yun Oo. So, during the time, kumikita ka off interest also. Yes. So, in other words, ang ginamit rin niya is passive income. Ano ibig sabihin ng passive income? You make money work for you instead of you working for money. Kaya grabe Alam mo, Rondel, talagang ikaw na. Iba yung level mo. Paano mo naiisip lahat yung mga gantong idea? Ano lang talaga, yung sinabi mo aside sa positive thinking, pag ready na ako sa opportunity, ang dali na ng opportunity. Yung sinabi ko sa iyo na lagi nagba-blackout dito sa Boracay, ang dami nagko-complain pero ako naisip ko, bibili ako ng UPS, ibebenta ko sa tao. Bibili ako ng electric fan na gumagana for 5 hours, ibebenta ko sa mga tao. Di kumikita pa rin ako sa ganun. Galing. Hindi kasi nagba-blackout Problema ng Boracay, di solution yung i-provide mo. Ay, alam mo, yan ang nangyari noong 1992. Nasa Manila ka pa ba noon? Oo, nagba-blackout kay Cory. Cory? Buhay na ako nun. Alam mo, Yeah. Trondel, during the time, mga kapatid, yung negosyo ko, ang lakas. Generator? No, hindi naman ako ganun kayaman. Okay. Pamaypay. No, hindi naman. Anong negosyo mo at From kumita ko? generator to mapay-pay. Ako yung una. Isa sa una nagbebenta ng rechargeable fan. Wow! 92. Ang galing. Kami yung nag-assemble ng 2 motorcycle battery, tapos may car fan, sa manual. Grabe During the time, we were selling 300 to 400 units per day. A day. A day. And Galing I was talaga. making around 200 to 300 pesos per unit. Galing, grabe. 6,000. 1992. Yeah. No, 6,000. 60,000. 60,000 a day. So, nagigets nyo. Oh my kapatid, God. Yung parang, yung philosophy, in the middle of every difficulty lies opportunity. Yeah. Diba? Grabe, no? Imagine mo. Yun nga sinasabi ko, guys. Ikaw, pag may pinagdadaanan ka sa buhay mo ngayon, sa imong kinabuhi, mga Bisaya out there, you treat this as a challenge because I always believe in the middle of every difficulty lies opportunity. Pag may pagsubok, ibig sabihin yan, may pagpapala. Yeah.
Kaya hanapin natin yung solution sa problema, hindi natin hanapin yung problema sa solusyon. Exactly. Kasi minsan may naisip tayo Tapos mismo tayo na yung mismong bumabalik. Paano kung di mag-work? Yeah, Paano kung mag-fail? Imagine mo, ikaw na nga. exactly. So right now, fast forward, Boracay Daily. Bakit mo naisip yung Boracay Daily? Actually, yung Boracay Daily, 100% ano siya, volunteerism lang talaga. I'm trying to follow your example din na nagbibigay ka ng mga talks sa mga friends ko, sa mga ibang tao for free para lang makatulong. I wanna build up Boracay again para sumikat. And yung notion ng mga tao sa Boracay is pag may lumot, madumi. Dahil nga nung 2018, yun yung nakasulat Ipapasarado ni President Duterte yung Boracay, tas puro lumot yung nandoon. So may notion yung mga tao na wag pupunta ng Boracay pag January to May. Sinimulan ko siya noong January kasi alam ko magkakalumot. Tapos nilagay ko yung lumot sa January plate. na yan Yeah, may lumot ulit, 'di ba? Mawawala yan in the next few weeks. Mawawala ulit yung lumot na yan. Kasi maulan Pag ay walang init, nawawala yung hindi na de-develop yung lumot. So mawawala rin yan. Tapos yun na nga, dahil nga nandiyan yung mga lumot, ayaw pumunta ng ibang tao, akala nila mangangati sila. Nagpunta pa sa mga hospital dito, pati yung doktor sa May Caticlan Airport, hindi daw yan galing sa dumi, natural daw yan. So, yun nga, tinanong ko rin sa kanila kung madami bang na hospital pagka may lumot. Ang sagot nila, hindi, pareho lang naman kahit walang lumot Yung off-season ng Boracay, tsaka yung peak season na summer, same lang yung number of people based on the number of tourists. Same lang yung ratio. So yun yung parang pinaka-motivation mo is to promote Boracay. Yes. To promote Boracay lang talaga. To show them na ito yung weather na nangyayari, ito yung Boracay ngayon. That's where my motivation is coming, to help promote Boracay. So yun talaga yung plano. And yun nga, so far medyo nag-work din naman kasi ang daming nagpupunta dito sa Boracay, sinasabi nila, I went to Boracay because of you. And yun na nga, kasi if I help Boracay, I'm helping the community and I'm happy if everybody's happy. Yeah. Win-win solution. Grabe, alam mo, ang dami natutulungan ni Boracay Daily talaga. Yung makikita mo talaga, panay boses lang, walang muka. Ngayon, nakita niyo na yung muka. Ang tanong ko lang, gusto niyo pa makita ang muka? Pero alam mo, hindi lang ikaw marami ka rin tinutulungan ng mga mga content creators dito Yeah. Oh, sino mga ibang content creators na tinutulungan? Yung mga favorite ko, basta yung mga nakikita ko, so tulad sila Fat Louie, sila Ganda, yan, sila Joel, Josh, yung mga nagdo-drone. Ang gaganda kasi ng mga content nila. Tapos ang gaganda ng quality ng mga content nila. Kaya sabi ko nga na these people are helping other people also. And sa totoo lang, may mga tinutulungan din kami ng mga aklanon. Katulad yung sa high school, yung bata na araw-araw siya nagbe-video, araw-araw din siya nag-YouTube. Pero syempre yung market nila is also Visayas area and Aklanon. So I wanna help out. Yung mga gusto ko makuha is yung mga taga Manila. And nakaka-relate sila sa akin since nagtatagalog ako. Oh. And yung mga taga Boracay naman, magagaling din sila gumawa. Pero syempre, limited yung market nila sa Aklan, which is ang lapit lang. So hindi rin gaanong maganda rin yun dahil nakakarating sa Manila, nakikita nila yung ganda ng Boracay, pero hindi sila nakaka-connect ba? Pero right now, siguro yung final words mo, Trondel, sa mga tao na gustong magnegosyo sa larangan ng tourism, di ba? Kasi hindi lang Boracay yung pinag-uusapan natin. Yeah. Meron tayong Bohol, Palawan, Cebu. tapos Siargao, di ba? Ano ang pwede nilang gawin na matututunan sa island ng Boracay as one of the OG in terms of tourism destination? Yeah, actually, laziness, basta sipagan lang talaga. Ang kalaban rin talaga kasi minsan, katulad akala nila pag nasa Boracay na is magkiklik na agad yung kasi maraming tourists, willing sila gumastos. Pero kulang yung plan nila, tas nag-business agad sila. You have to have a solid business plan talaga. And hindi yun basta-basta lang na magtatayo ka ng business tas wala ka idea, ilan yung bebenta mo, magkano yung renta, kuha ka lang ng kuha. 'Di ba? Syempre, you need to really have, you need to study. Kailangan nila na basahin din yung mga books mo para magtayo ng negosyo, para magtayo ng maging successful yung business. Kasi hindi lang pwedeng sipag lang rin, hindi rin pwede, kailangan may talino rin Yeah. So kailangan talaga is katulad sa mga tourism industry na ngayon sobrang competitive, and according sa study sa buong 2025 last year, Pilipinas is negative when it comes to business. Lahat na nag-invest ng 1 million, 900,000 plus lang ang pumasok. Ibig sabihin, buong lahat na nag-invest minus. So syempre yung ibang nag-invest kumita,
mas minus pa yung ibang tao. Sobrang konti lang ng mga kumitang business last year, Yun, totoo 2020-2025. Kasi there was a study that I saw, yung tourism compared to Vietnam, Yeah. compared to other countries. Yeah. Yung 1/4 ang pumasok sa atin na na tourist sa Pilipinas 2 million. Okay. 1/4. Right. Wala mo ilan sa Vietnam in 1/4? Siguro 3 million? 14 million. 14 million. 14 million in 1/4. So, kung tutusin natin, 'di ba? Mas maganda ang ang Pilipinas. Sobra. Mas friendly, we can speak English, we can connect. Pero yun nga, unfortunately, shout out lang sa mga taga LGU at saka mga tourism na sana may malaki pa yung potential, magtulungan tayo. So, bilang pangwakas, Trondel, ako I'm really so encouraged with your life. Thank And you. then, I know yung purpose mo. Ano ba talaga yung pinaka-purpose mo sa buhay mo ngayon? Starting from nothing to something right now, and you're managing a lot of business. Ano yung purpose mo sa buhay? Ang purpose ko talaga is of course to have family rin na pwede kong alagaan and pwede kong pamanahan ng mga ideas, pwede kong ituro. Pero sa ngayon kasi since wala pa akong family, I really want the people around me to be happy. Kumbaga makatulong lang sa mga tao sa paligid ko, which is what I'm doing, hiring people because of business. And of course, giving them more than what they're making, yung ganun. Yeah. So, yun sa ngayon, yun muna. And if I make everybody happy, I'm also happy. Yeah. So ang purpose talaga is for you not only to be blessed, but to become a blessing. Yes, to other hopefully, people. yeah. Okay, so how can they get in touch with you? I do Boracay Daily on TikTok and Facebook. So you can follow me and then I can show you around Boracay also and what's the weather. Every day I upload and even if I'm abroad, madalas ako nagta-travel, ibang tao gumagawa sa akin. Diyan pumapasok sila Fat Louie, sila Ganda, sila Joel Jos. Sila yung gumagawa ng mga high quality content and talagang entertaining yung mga contents namin. Oo. Shout out na rin. Yung cameraman natin ngayon ay si Fat Louie. Thank you Louie. Thank you. Follow nyo rin si Fat Louie. The Fat Louie Boracay. Thank you Fat Kuya Louie. Chinky. I'm so happy and thank you sobrang honored talaga ako for you. Thank you. Talaga. Thank you guys. If you do like this episode, please type in the comment section kung ano natutunan nyo, kung ano mga revelations. At the same time, please visit Boracay. At the same time, look for, syempre, Boracay Daily. Boracay Daily. Thank you very much. Thank God bless all. you. Bye-bye. Ang unang benta ko 1995, 1.3 billion. Ang sales ng buong Chowking chain, 1.1 billion. Mas maliit ang benta ng Chowking kaysa ako. Alam mo Wilson, sa buong buhay namin nagbebenta ng life insurance, ang dami namin nabebenta. Mas mayaman sa'yo, mas matalino pa sa'yo. Never daw sila naka-encounter ng kliyente, tumawag daw sa kanila, nag-order bumili. ng life insurance para nag-order ng pizza. Pagising ko agad nasa utak ko, you have to pay 50,000 a month, life insurance ka lang. Kaya na maraming tao, ang mayaman si Wilson, daming benta. Pero nasa utak ko, everyday manami akong utang. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.